Bobo! Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Francisco Isko Moreno Domagoso. Pakinggan na natin yung mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, mga. Marami ng tao sa ano to? Saan ba to? Quirino Grandstand yata to eh. Galing siya ng Rizal Park sa Luneta. House Speaker Faustino D. Na. And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Agoy! Nako pa, Alan Peter Cayetano. Hindi ka tinawag? Bakit si Sherwin Gatchalian ang tinawag? Ay, Diyos ka pa. Dean of the Diplomatic Corps. Bakit naghiyaman yung tao, ha? Hindi si Alan Peter yan binanggit ni Pangulo. And the honorable members of the House of Representatives, Oh. Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Yun! The Dean of the Diplomatic Corps. The Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City, Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, Shout out, good naging morning. kolonya ang ating bansa. Vivian De Vera, shout Sa out. ilalim ng pamumuna ng dayuhan, hinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy, at Diego at Gabriela Silang ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maigting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan
at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilan. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Oh, mabuhay! Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maiksi lang yung mensahe ni Pangulo pero malaman mga kabsat, no? Bilang pagpupugay Shoutout sa mga kasama natin dito. Siyempre, nandyan si Vivian De Vera, Legaspi. Shoutout, kabsat. Pamahalaan, ating tunghayan ang military parade and marching contingents kasama ang parade of assets. Isang makabayang pagtatanghal ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Isang mapagpalang umaga ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan at panauhin. Kami mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating 128 taong anibersaryo
ng ating kasarinlan. Taong 1978 ay 12 ng Hunyo nang mamalas ang kauna-unahang deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansang Pilipinas sa Kawit, Cavite. Naiwagayway ni General Aguinaldo sa pagkakataong iyon ang watawat ng Pilipinas, kasabay ang pagtugtog ng lupang hinirang na nagsilbing hudyat sa pagsisimula ng isang malayang republika. Isa sa kauna-unahang republika sa Asya at patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal. Ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po, sumusunod ang talupad ng mga tagabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaga at pagtatanggol ng ating katubigang teritorial, ang Philippine Navy. Sinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang talupad ng mga tinaguriang mga anghel na mapaglingap ang mga kawal ng ating Philippine Air Force. Sila ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Tandaan po natin the break. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang Elite Forces ng ating sangdatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Binubuo ito ng mga individual na nakaangat ang kanilang kasanayan. Sinusuong nilang small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsupil at kalayaan ng demokrasya ng bansa. Narito ang Special Operations Forces ng Navy, Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group, at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. Sumusunod ang K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP APSI Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa opensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ang explosive ordnance disposal at K9 Group para sa bomb detection, nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection ng kawanian ng pamatay, sulong. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sulong. Bahagi ng pagsisiguro ng walang bansa laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng Kagawaran ng Katarungan o DOJ. Sinasagawa nito ng buong profesionalismo, integridad at taus-puso ang hangarin at tungkuling makapagpabago at ang B-150 naman ay armored personnel carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps.
Nariyan din po ang 155mm howitzers mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers na pawang mga gamit bilang artillery asset. Ang Regent Hall Inflatable Boat, lulan ang ating Special Operations Forces ng ating Philippine AV. Mabilis at magaang na sasakyang pandagat na ginagamit para sa mga operasyong pandagat tulad ng pagpapatrol Ambulansya. o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong instruktura. Narito po ang PNP High-Speed Tactical Watercraft, sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaring gamitin sa maritime interdiction o pagharang sa dagat, mga seaborne operation ng special action, mga kaagapay upang mapanatili ang Tinig ng Kalayaan. Alright. So, yan lang, Mabsat, no? Okay na tayo, Mabsat, dito sa Araw ng Kalayaan. So, pasalamat tayo sa ating mga bayani, mga kakabsat, no? Hindi tulad yung bayani ni Loren Ligarda, no? Na mga 18 Marites, Diyos ko po, Lord Rudy. Alright, kuhan muna tayo. Subtopic tayo, Mabsat. Subtopic tayo. Okay, countdown muna tayo, Mabsat. Subtopic tayo. Here we go.